Masama po ba ang araw-araw na pagsasarili or pagbabate? This is a question from Sir Rodolfo Montojo. Kumusta po kayo, sir? Sana okay po kayo dyan. Ang sagot ko po, kung masama daw po ba ang araw-araw na pagsasarili? Depende po. Kasi po, ayon sa science, ang pagsasarili po is a common activity na ginagawa po ng mga lalaki at babae. Wala pong naitatala sa health literature na nagsasabi na nakakasama po ito pag inaraw-araw, basta hindi po ito nakaka-apekto or nakakasagabal sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, katulad ng pag-aaral, paghahanap buhay. Ganon din po sa relasyon nyo po sa inyong asawa, sa inyong pamilya at sa inyong mga kaibigan. Kunyari, hindi nyo na nagagawa ng maayos ang trabaho nyo dahil or naapektuhan na po yung marka, yung grades. O ganun din po, nag-aaway na ang mga mag-asawa, naapektuhan na po yung kanilang loving-loving. Ma'am Liz, ano po ba yung epekto ng pagsasarili sa katawan? Okay. Physically, ang pagsasarili po ay nagbibigay ng positive at negative effect sa katawan. May mga benefit po ito sa katawan katulad po ng stress reduction, nag-i-improve ng mood at nagbibigay ng maayos na tulog. Ganon din po, nakakatulong para ma-explore or maunawaan ng tao yung kanyang sariling katawan, maunawaan niya kung saang part po yung pag ginawakan ay may stimulate at pwede niya po itong ituro sa kanyang asawa. Now, sa kabilang banda, ang bad effect naman po ng sobrang pagsasarili ay pwedeng magdulot po ng genital irritation, pwedeng magasgasan, ma-irritate, mamula, magsugat, ano pa, sobrang pagkapagod, at potentially magdudulot po ito ng tinatawag na desensitization. Mamamanhid, mawawalan po ng pakiramdam, mababawasan yung sensitivity ng ari dahil sa sobrang pagsasarili. Tapos na po tayo sa physical effect. Dito naman po tayo sa emotional effect. Nagbibigay din ng positive at negative effect. Sa positive effect, ito po yung nagbibigay po ng relief sa sexual tension, nakakatulong para ma-explore ng isang tao yung sarili niyang katawan at pwede niya i-communicate po yun sa kanyang partner. Dito naman po tayo sa masamang epekto ng sobrang pagsasarili. Okay, nakakapagbigay po ito ng problem sa mental health, sa pag-iisip, nakakababa rin po ng tiwala sa sarili, at yung relasyon nito sa kanyang asawa ay maapektuhan kung ginagawa niya po yung pagbabate as a substitute sa isang healthy sexual contact. Kung mas prioridad po niya or ginagawa niya yung pagsasarili kaysa sa makipag-usap, makipag-communicate sa kanyang kapwa-tao, sa kanyang asawa, mas gusto niya yung mag-isa lang. Yun na, doon na nagkakaroon ng problema. Ulitin ko po, kung ang araw-araw na pagsasarili ay nagdudulot na po ng stress or distress, sobrang pag-aalala, kalungkutan at sakit na nararamdaman, nagbibigay na yan ng ganyan, nakaka-apekto na po yun sa pang-araw-araw niyong pamumuhay, it's better na magpakonsulta po kayo. Gawin niyo po ang lahat para ito ay malunasan. Katulad ng number 1, moderation. Kung araw-araw po kayo nagsasarili, bawasan nyo po. This week, 7 days a week. Next week, dapat 5 days a week na lang. And then next week, pwedeng 3 days a week na lang. And then hanggang sa maging komportable na po kayo na hindi na po ito nakaka-apekto sa buong pagkatao ninyo. Pangalawa, healthy coping mechanism. Baka kayo po ay nagsasarili dahil sa stress, dahil sa problema, dapat po meron kayong paraan dito sa pinagdadaanan nyo, stress or problema. Kunwari, nai-stress po kayo, sobrang pagod na nararamdaman nyo sa buhay, imbes po na kayo'y nagkukulong at umaasa na lang kayo sa epekto ng pagsasarili kasi nga stress reliever daw. Ang gawin nyo na lang po ay yung healthy coping mechanisms like pwede kayong mag-set ng exercise araw-araw. Ano pa, yung mga libangan po ninyo, katulad ng pagtatanim ng halaman, paglilinis ng bahay, gawin yung busy yung sarili ninyo. And maglaan din po kayo ng time for meditation, or kung di talaga kaya, magpakonsulta po kayo sa mga therapist at counselor para mailabas ninyo yung damdamin po ninyo. And isa rin pong magandang paraan po dito is yung journaling. Lahat ng mga nararamdaman ninyo, feelings ninyo daily ay pwede nyo isulat sa isang notebook para
doon nyo po ilabas yung inyong nararamdaman. Ano pang paraan para maiwasan ang araw-araw na pagsasarili? Number 3 is communication. So, kung may problema na po kayo sa inyong pamilya, sa inyong partner, the best solution is effective communication. Pag-usapan po ninyo, ilahad po ninyo yung mga ayaw ninyo, yung mga gusto nyong mangyari, yung solusyon sa mga problema, okay, magkasundo, kung may away. Kailangan po matuto rin po tayong maunawaan yung pangangailangan ng ating asawa, pangangailangan ng ating mga anak. Sobrang napakahalaga po nito sa effective relationship. Number 4 ay self-exploration. Alamin po natin kung ano ba yung pinakaugat na dahilan kung bakit nakahantong tayo sa pagsasarili. Okay, for example, nagsasarili ka once na nakakita ka po ng malaswang video or malaswang picture or sexy na pananamit. Ayan. If yun ang nagiging trigger para ikaw ay magsarili, mas mabuti na burahin nyo po yung mga adult website sa inyong mga cellphone o kaya may mga kalendaryo po kayo na may mga sexy pictures, tanggalin nyo po. Kung may mga magazine po kayo na medyo revealing, tanggalin nyo po. Lahat po ng mga nagpapaalala sa iyo para gumawa nun is tanggalin nyo po. And ganun din po, kung lagi nakasara yung bahay nyo, i-open nyo po yung mga bintana. Ready po kayo to welcome new visitors para meron po kayong pagkakataon na makipag-communicate din po sa kapwa, hindi laging mag-isa. Okay, what if nagawa nyo na po, sir, yung mga unang sinabi ko at hindi nyo pa rin maiwasan, hinahanap-hanap nyo pa rin, ginagawa nyo pa rin itong araw-araw na pagsasarili at nakaka-apekto po ito sa inyong pang-araw-araw na buhay, ano po yung dapat ninyong gawin? Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik, magpakonsulta po kayo sa mga doktor para ma-refer din po kayo ng mga primary physician po ninyo, sa mga urologist, sa mga therapist, mga counselor, para malaman kung ano yung mga pinakaugat ng pagsasarili po ninyo, kung meron ba kayong iba pang mga sakit. Matutulungan po nila kayo sa pamamagitan po ng pag-advise ng mga coping mechanisms. Imbes na gawin ang pagsasarili, ganito na lang ang gagawin, mga healthy na option. Okay, tandaan po natin na ang pagsasarili ay isang normal and healthy part ng sexualidad ng isang tao. Ayon po yan sa science. Napakahalaga po ang balanse na pakiramdam. Hindi pwedeng nasasobrahan. Lahat naman na sobra ay masama. Kapag nasasobrahan na, to the point na naapektuhan yung mental health, yung physical health, emotional health, is hindi na po ito tama. Kailangan na po itong putulin or bawasan or malunasan. Now, tandaan nyo po hindi ko po sinasabi na, sige, magsarili. Kasi po, may side din po ang Bible tungkol dito. So, kung gusto nyo pong mapanood ang side ng Bible tungkol sa pagsasarili, ay ilalagay ko po sa description ng video ito. Lahat ng mga sinabi ko po kanina ay hindi ko po kuro-kuro or opinion, kundi galing po ito sa mga legitimate health articles, katulad ng mga Medical News Today, Healthline.com, at marami pang iba. Sana po kung natuto kayo sa video ito, ay click nyo po yung like, share, and subscribe, at mag-comment din po kayo ng inyong mga opinion. Maraming salamat po. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po. Madalas muna po tayo mga ka-listeners. Kayo po ba ay may mga asawa na or active sa larangan ng pakikipagniig? Kayo po ba ay nagkakaproblema sa pagpapatayo or pag-maintain na nakatayo si Manoy? Well, ito po ay tinatawag na erectile dysfunction. Pag meron ng mga lalaki po nito, nagdudulot po ito ng stress, pagbaba ng self-confidence, at problema sa mga mag-asawa. Lagi sila nag-aaway kasi hindi na-fulfill yung tamang pakikipag-contact. Ang ED po ay nakakahiya talagang itanong sa mga kakilala, sa mga doktor, kaya marami ang hindi nagpapakonsulta. Pero alam niyo po ba na ito ay laganap sa mga kalalakihang, lalo na sa edad 40 hanggang 70 years old? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng erectile dysfunction, huwag po kayo mag-aalala dahil meron po isang kumpanya na tumutulong sa napakarami nating kababayan sa buong bansa para magkaroon ng lunas dito. Ito po ang tinatawag na Go Rocky. Tumutulong po sila para malunasan yung problema at magkaroon po kayo ng better sexual performance sa inyong mga partner. This is fully online, so huwag kayong mag-worry na pupunta pa kayo sa doktor, hihingi ng reseta, or bibili pa sa pharmacy. It is easy, affordable, and discreet. Hindi malalaman ng iba na kayo ay nag-order ng gamot. Ang gagawin niyo lang po para makakuha po kayo ng gamot ay i-click niyo muna yung link dito sa description ng video na to at sagutan niyo po yung 4-minute assessment. Pag nabasa po ito ng mga doktor at naaprubahan po kayo para mag-take ng gamot, okay, magbibigay ang doktor ng reseta at ang Go Rocky na po ang bahala sa lahat. So ano po hinihintay nyo? Click nyo na po yung link sa description ng video ito and get ready to go hard with Go Rocky. Ay, maraming salamat po kay Ma'am Liz
Listeners Organist. Yan. Pakisuportahan po ang kanyang YouTube channel, mga ka-business naming minamahal. Yan naman po. Yung YouTube channel niya. Ini-invite ko po kayo na pakibisita lang po yung aking YouTube channel, Listeners Organist po. Ang mga topic ko po doon tungkol sa kalusugan, sexual health po. Minsan, tumutulong din po ako sa mga kababayan natin na paano tumigil sa mga pag-inom ng alak, pisyo, ganon, sigarilyo.